May mga katotohanang hindi sumisigaw, ngunit kayang gumising ng kaluluwa. Mga salitang hindi ka nilalambing, ngunit kayang magpalaya. Ito ang uri ng katotohanang masakit sa umpisa, ngunit malinaw sa dulo. Kapag handa kang makinig hanggang wakas, may mababago sa paraan ng pagtingin mo sa buhay. Hindi lahat ng sakit ay kaaway. May mga kirot na guro at may mga bigat na nagsisilbing direksyon. Ang stoic na landas ay hindi tungkol sa pagtakas kundi sa tahimik na pagtanggap. Dito nagsisimula ang tunay na lakas na hindi nakikita ngunit ramdam. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang paglago ay mas mabigat kapag mag-isa at mas malinaw kapag may kasabay. Ang kaalaman ay lalong nagiging makapangyarihan kapag ibinabahagi. Ang hakbang na ito ay maliit ngunit may pangmatagalang epekto. Ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga pag-iisip. Marcus Aurelius, hindi ito pang-aliw kundi paalala ng disiplina, ang panloob na kaayusan, ang pundasyon ng panlabas na katahimikan. Sa video na ito, haharap tayo sa 7 katotohanang madalas iwasan. Hindi para saktan ka, kundi para palayain ka. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko, kundi pag-angkin ng kapangyarihan. Kung handa kang manatili hanggang dulo, maaring hindi ka na bumalik sa dati mong pananaw. Number 1. Hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay mo habang ikaw ay lumalago. May mga koneksyong nabuo lamang upang samahan ka sa isang tiyak na yugto ng iyong paglalakbay. Hindi lahat ng samahan ay ginawa upang sumabay sa pagbabago ng iyong kamalayan at prinsipyo. Habang lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili, nagbabago rin ang mga ugnayang bumabalot sa iyo. Kapag nagbago ang direksyon ng buhay mo, may mga taong kusa at tahimik na mawawala. Ito ay hindi kabiguan sa relasyon, kundi likas na bunga ng pag-usad ng sarili. Ang stoic ay hindi kumakapit sa mga bagay na tapos na ang kanilang layunin sa kanyang buhay. Ang paghawak sa hindi na akma ay unti-unting nagdudulot ng pagod na hindi agad napapansin. Ang labis na pagkakabit sa nakaraan ay nagiging hadlang sa panloob na katahimikan. May malalim na kapayapaan sa pagtanggap na ang lahat ng bagay ay may takdang hangganan. Ang pagbitaw ay hindi senyales ng kahinaan, kundi patunay ng malinaw na pag-unawa. Hindi mo kontrolado kung sino ang pipiling umalis sa iyong landas habang ikaw ay nagbabago. May mga desisyong ginagawa ng ibang tao na wala kang kapangyarihang pigilan. Ngunit nasa iyo ang kapangyarihan kung paano ka tutugon sa bawat pag-alis na ito. Ang panlabas na pagbabago ay hindi dapat maging dahilan ng kaguluhan sa iyong panloob na balanse. Dito tunay na nasusukat ang disiplina at tibay ng isipan. May mga taong mananatiling mahalaga sa alaala, ngunit hindi na angkop sa kasalukuyang yugto. Ang alaala ay maaaring pahalagahan ng hindi kinakailangang balikan. Ang paggalang sa nakaraan ay hindi nangangahulugang kailangan mo itong ulitin. Ang katahimikan ay dumarating kapag tinanggap ang katotohanang may mga bagay na tapos na. Hindi lahat ng nawala ay kinakailangang habulin upang makaramdam ng kapanatagan. Kapag natutunan mong maging buo at matatag kahit mag-isa, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Ang kakayahang tumayo ng mag-isa ay bunga ng malalim na pag-unawa sa sarili. Ang lakas ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kasama, kundi sa tibay ng kanyang loob. Ang stoic na pamumuhay ay payak, ngunit nakaugat sa matibay na paninindigan. At dito unti-unting nabubuo ang mas malinaw at mas tahimik na paglalakbay sa buhay. Number 2. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. May mga pangyayaring darating, kahit gaano ka pa kahanda o kaingat sa bawat hakbang. Hindi lahat ng sitwasyon ay susunod sa plano o sa mga inaasahan na binuo mo sa isipan. Ang buhay ay kumikilos ayon sa mga puwersang mas malawak at mas malalim kaysa sa kagustuhan ng tao. Ang labis na pagnanais na kontrolin ang lahat ay unti-unting nagbubunga ng pagkabigo at pagod. Ang unang hakbang patungo sa katahimikan ay ang pagkilala sa hangganan ng iyong kapangyarihan. Itinuturo ng Stoic na ang malinaw na paghihiwalay ng may kontrol at wala ang pundasyon ng panloob na lakas. Ang iyong opinyon at mga kilos ay nasa ilalim ng iyong sariling pamamahala. Ngunit ang desisyon ng ibang tao at ang takbo ng mundo ay hindi mo saklaw. Kapag pinilit mong baguhin ang hindi mo hawak, nauubos ang lakas na dapat ay para sa sarili.
Ang pagtanggap ay nagbibigay daan sa mas malinaw at mas tahimik na pag-iisip. Hindi kahinaan ang aminin na may mga bagay kang hindi kayang pigilan sa buhay. Sa katunayan, ito ay malinaw na tanda ng karunungan at emosyonal na kapanahunan. Ang pagtigil sa walang saysay na pakikipaglaban ay nagliligtas ng lakas ng loob at panahon. Sa ganitong paraan, natututo kang pumili ng mga laban na tunay na may saysay. Ang kapayapaan ay dumarating bilang bunga ng tamang pagpili ng focus. Kapag tinanggap mo ang kawalan ng ganap na kontrol, mabigat man sa simula ay gumagaan sa huli. Unti-unting nawawala ang labis na takot sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang isipan ay nagiging mas handa at mas matatag sa harap ng tuloy-tuloy na pagbabago. Ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang sanayin ang loob at disiplina. Ang buhay ay hindi na itinuturing na kaaway, kundi isang tahimik na guro. Sa sandaling ituon mo ang lakas sa iyong reaksyon, nagbabago ang kalidad ng iyong karanasan. Ang panlabas na kaguluhan ay hindi na madaling makapasok sa iyong panloob na katahimikan. Ang stoic na landas ay hindi pag-iwas sa hirap kundi ang wastong pagharap dito. Dito unti-unting nabubuo ang tibay na hindi basta nababasag ng pagkakataon. At dito rin nagsisimula ang mas payapa at mas matatag na pakikibuhay sa mundo. Number 3, hindi ka laging mauunawaan kahit tama ang intensyon mo. May mga pagkakataong gagawin mo ang tama, ngunit ikaw pa rin ang mapagdududahan. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang makita ang lalim ng iyong layunin. Ang pag-unawa ng iba ay nakatali sa kanilang sariling karanasan at sugat. Kahit gaano kakalinaw magsalita, may mga makikinig lamang sa gusto nilang marinig. Ito ay isang katotohanang madalas masakit tanggapin, ngunit mahalagang harapin. Itinuturo ng Stoic na ang opinyon ng iba ay wala sa iyong ganap na kontrol. Ang kanilang paghatol ay salamin ng kanilang pananaw at hindi ng iyong pagkatao. Kapag hinayaan mong ang isip ng iba ang magdikta ng iyong halaga, nawawala ang iyong sentro. Ang katahimikan ay nagmumula sa pagbitaw sa pangangailangang mapatunayan ang sarili. Ang paninindigan ay mas mahalaga kaysa palakpak ng karamihan. May mga taong hindi ka maiintindihan dahil hindi pa nila nararating ang iyong pinanggalingan. Ang pagkakaiba ng landas ay nagbubunga ng pagkakaiba ng pananaw. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat kilos upang maging totoo sa sarili. May dignidad sa pananatiling tahimik kapag malinaw ang konsensya. Ang katahimikan ay minsang mas malakas kaysa mahabang paliwanag. Kapag tinanggap mo na hindi lahat ay makakakita ng iyong puso, gumagaan ang loob. Nawawala ang bigat ng patuloy na pagpapaliwanag at pagtatanggol. Ang lakas ay naiipon sa loob at hindi na inuubos sa labas. Mas nagiging malinaw kung sino ang tunay na mahalaga sa iyong paglalakbay. Ang panloob na kapanatagan ay nagiging mas matibay. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tama ay ang iyong prinsipyo. Hindi ito nakasalalay sa papuri o pagtuligsa ng iba. Ang Stoic na pamumuhay ay pagtahak sa tuwid na landas kahit mag-isa. Dito nahuhubog ang karakter na hindi nababago ng opinyon at dito rin lumalalim ang kalayaan ng iyong isipan. Number 4, hindi lahat ng tao ay mananatili sa tabi mo sa oras ng pagsubok. May mga tao na sa simula ay tila malalapit sa iyo at handang sumuporta sa bawat hakbang ng iyong buhay. Ngunit pagdating ng panahon na kailangan mo sila sa pinakamahirap na sandali, marami ang bigla na lamang mawawala o magbibigay ng mga dahilan na hindi mo maintindihan. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay magtuturo sa iyo na huwag umasa ng labis sa iba, kundi sa sariling lakas, disiplina at determinasyon. Kapag natutunan mong yakapin ang pagiging mag-isa sa oras ng pagsubok, mas mapapahalagahan mo ang tunay na suporta at tunay na kaibigan. Ang karanasang ito ay isang paalala na ang kalayaan at katatagan ay nagmumula sa loob at hindi sa presensya ng ibang tao. Maraming tao ang magpapakita lamang ng interes kapag masaya ang paligid at kaaya-aya ang sitwasyon. Ngunit sa oras ng problema, maraming relasyon ang nasisira at maraming tao ang hindi na matatagpuan. Ang pagkakaalam na ito ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan kung sino ang tunay na maaasahan sa buhay. Hindi ito dahilan upang maging mapanlait o mapanghusga, kundi upang mas mapanatili mo ang iyong sarili at ang iyong kapayapaan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang tunay na lakas ay matutuklasan mo kapag natutunan mong tumayo ng mag-isa
kahit walang kasamang suporta. Ang bawat pagkawala o pagkakahiwalay sa mga tao ay nagbibigay daan sa iyo upang mas makilala ang sarili. Habang dumarami ang karanasang ito, unti-unti mong nauunawaan na ang emosyon at reaksyon mo sa mundo ang tunay na kontrolado mo lamang. Ang pagtanggap sa katotohanang hindi mo kontrolado ang ibang tao ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na kapayapaan. Kapag naiintindihan mo na ang bawat tao ay may sariling landas at limitasyon, mas nagiging malaya ka sa labis na pag-aalala o galit. Ito ay paalala na ang buhay ay higit pa sa presensya ng ibang tao at ang kapayapaan ay nagmumula sa loob mo. Maraming pagkakataon sa buhay ang magdudulot sa iyo ng sakit at pagkabigo dahil sa hindi matatag na relasyon o maling inaasahan sa iba. Ngunit ang bawat karanasang ito ay nagtuturo sa iyo ng matibay na prinsipyo. Huwag hayaang ang iba ang humubog sa iyong halaga o katatagan. Kapag natutunan mong manatiling matatag sa gitna ng pagkawala o pagkabigo, unti-unti mong natutuklasan ang tunay na di matitinag na lakas. Ang prosesong ito ay masakit, ngunit bawat aral ay nagiging pundasyon para sa mas matatag at malayang pagkatao. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa labis na pag-asa sa iba at nagbubukas ng daan patungo sa sariling kapayapaan. Ang huli at pinakamahalagang aral ay ang pagiging tapat sa sarili sa kabila ng pagkawala ng mga tao sa paligid mo. Kapag natutunan mong harapin ang mundo nang may bukas na puso ngunit hindi umaasa sa iba, mas malinaw mong nakikita ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang mga tao ay maaaring umalis o magbago, ngunit ang iyong sariling disiplina at katatagan ay mananatiling matibay. Number 5. Ang oras ay hindi naghihintay sa sinuman at ang bawat sandali ay may katapusan. Maraming tao ang nag-aaksaya ng oras sa walang saysay na bagay at iniisip na palaging may sapat na panahon upang gawin ang lahat ng gusto nila. Ngunit ang katotohanan ay ang oras ay patuloy na tumatakbo at bawat minuto na lumilipas ay hindi na maibabalik kailanman. Kapag natutunan mong pahalagahan ang bawat sandali at gamitin ito ng may malinaw na layunin, mas nagiging makabuluhan ang bawat kilos at desisyon mo sa buhay. Ang pag-unawa sa limitasyon ng oras ay nagtuturo sa iyo na maging disiplinado at mas matapang sa pagtupad ng iyong mga mitiin. Maraming pagkakataon sa buhay ang lumilipas nang hindi mo namamalayan dahil sa pagkaalipin sa takot, galit o labis na pag-aalala sa hinaharap. Ngunit ang pagtanggap sa katotohanang limitado ang oras ay nagtuturo sa iyo na ituon ang lakas sa mga bagay na tunay na mahalaga at may kahulugan. Kapag pinili mong mamuhay nang may malinaw na layunin at walang pagkaantala, mas nagiging malaya ka sa distractions at panlabas na impluensya. Ang oras ay guro na nagtuturo ng disiplina at pagpapahalaga sa bawat sandali na mayroon ka. Ang pag-aalala sa nakaraan o takot sa hinaharap ay nagwawalang bisa sa kasalukuyan, na siyang tanging sandali na tunay mong kontrolado. Kapag natutunan mong mamuhay sa kasalukuyan at pahalagahan ang bawat sandali, mas nagiging malinaw ang iyong isip at mas matatag ang iyong damdamin. Ang oras ay hindi lamang sukat ng buhay, kundi paalala ng kahalagahan ng disiplina at tamang pagpapasya. Ang bawat desisyon ay may epekto sa hinaharap, kaya mas mainam na maging maingat at mapanuri sa bawat kilos at salita. Ang huling aral ay ang paggamit ng oras bilang susi sa kalayaan at kapayapaan ng isip. Kapag naiintindihan mo na ang bawat minuto ay mahalaga, mas nagiging maingat ka sa kung sino ang kasama mo, sa kung ano ang ginagawa mo, at sa kung paano mo pinapahalagahan ang buhay. Ang oras ay nagtuturo sa iyo na huwag mag-antala sa paggawa ng tama at sa pagtupad sa iyong mga responsibilidad at mithiin. Sa huli, ang bawat sandali na ginugol ng may malinaw na layunin at disiplina ay nagdadala ng tunay na kalayaan, kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Number 6. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng ibang tao at hindi mo dapat hayaan na ito ang magdikta sa iyo. Maraming tao ang naghuhusga at naglalagay ng kanilang sariling kahulugan sa iyong kilos at desisyon. Ngunit ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pag-unawa na ang opinyon ng iba ay hindi sumasalamin sa iyong halaga o kakayahan. Kapag natutunan mong hindi hayaan na ang sinasabi o iniisip ng iba ang magdikta sa iyo, mas nagiging malinaw ang iyong isip at mas matatag ang iyong puso. Ang pagtanggap sa katotohanan ito
ay nagbibigay daan sa iyo upang mamuhay ng may tiwala sa sarili at may kapayapaan. Maraming pagkakataon sa buhay na ang mga puna o kritisismo ng iba ay nagdudulot ng takot, galit o pag-aalala. Ngunit kapag nauunawaan mo na ang opinyon ng ibang tao ay produkto lamang ng kanilang sariling karanasan at pananaw, mas nagiging malaya ka sa labis na emosyon. Ang pagtutok sa sariling prinsipyo at tamang aksyon ay mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng approval ng iba. Sa ganitong paraan, natututo kang maging matatag kahit sa harap ng hindi pagkakaintindihan o maling paghusga mula sa kapwa. Ang sinumang tao ay may kanya-kanyang limitasyon sa pag-unawa at pagtingin sa mundo, kaya natural lamang na magkakaiba ang opinyon nila tungkol sa iyo. Kapag pinili mong hindi bigyan ng labis na halaga ang opinyon na ito, mas nagiging malaya ka sa takot at pag-aalala sa hinaharap. Ang pagtanggap sa limitasyon ng ibang tao ay nagtuturo rin ng pasensya at maayos na pag-unawa sa relasyon sa kanila. Sa huli, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan mo lamang kapag natutunan mong manatiling totoo sa sarili at hindi hayaan ang iba na magdikta sa iyo. Ang huling aral ay ang pagtanggap na hindi mo kontrolado ang lahat, ngunit kontrolado mo ang reaksyon at aksyon mo sa buhay. Kapag natutunan mong magpakatatag at manatili sa iyong prinsipyo, mas nagiging matibay ka sa bawat hamon na dumarating. Ang opinyon ng iba ay hindi hadlang sa iyong paglago at kalayaan, kundi paalala na ang pinakamahalagang tuntunin ay nasa loob mo. Sa ganitong paraan, bawat hakbang na gagawin mo ay nagiging hakbang patungo sa sariling kapayapaan at tunay na kalayaan. Number 7. Hindi lahat ng bagay ay para sa iyo at ang pagtanggap dito ay magpapalaya sa iyo. Maraming bagay sa mundo ang hindi mo makokontrol, mula sa pagkakataon hanggang sa kilos ng ibang tao. Kapag patuloy mong hinahangad na makuha ang lahat o pilitin ang mga bagay na hindi para sa iyo, nadarama mo ang labis na stress at pagkabigo. Ang pagtanggap sa katotohanang may limitasyon ang iyong kontrol ay nagtuturo ng pasensya at tunay na kalayaan. Kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na hindi mo hawak, mas nagiging malinaw ang iyong isip at mas matatag ang iyong puso. Maraming tao ang nag-aaksaya ng lakas sa pag-aalala sa mga bagay na hindi nila makokontrol. Ngunit ang pagtanggap sa katotohanang may mga bagay na hindi mo makokontrol ay nagbibigay daan upang ituon ang enerhiya mo sa mga bagay na may tunay na kahalagahan. Kapag natutunan mong tanggapin ang limitasyon ng kontrol, nagiging mas madali ang paggawa ng tamang desisyon at pagtupad sa sariling responsibilidad. Ito ay nagtuturo rin ng disiplina at nagbibigay ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan sa paligid mo. Ang mundo ay puno ng pagbabago at kawalang katiyakan. At marami sa mga bagay na pinapangarap o inaasam mo ay hindi palaging darating sa iyong paraan. Kapag natutunan mong tanggapin ang ganitong realidad, mas nagiging matatag ka sa harap ng kabiguan at mas malinaw ang iyong pag-unawa sa buhay. Ang pagtanggap ay hindi kahinaan kundi tanda ng lakas ng loob at talino. Sa pagharap sa realidad, ito ay nagtuturo sa iyo na mag-focus sa sarili, sa mga bagay na kaya mong kontrolin, at sa tamang landas na magdadala sa iyo sa tunay na paglago. Ang huling aral ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa labis na pagnanasa o pag-aasahang makuha ang lahat ng gusto mo sa buhay. Kapag natutunan mong bitawan ang hindi para sa iyo, mas nagiging malaya at mapayapa ka sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Ang pagtanggap sa katotohanang may mga limitasyon ng mundo at ang buhay ay nagtuturo ng tunay na karunungan at kalayaan. Sa ganitong paraan, ang buhay ay nagiging mas makabuluhan at natutunan mong harapin ang bawat araw ng may tapang at malinaw na isip. Ang buhay ay puno ng mga katotohanang minsang masakit tanggapin, ngunit sa pagtanggap sa mga ito, natutuklasan natin ang tunay na kalayaan at kapayapaan ng isip. Ang bawat hamon, bawat pagkawala, at bawat kabiguan ay guro na nagtuturo sa atin ng katatagan, disiplina, at mas malinaw na pananaw sa mundo na nagbibigay daan sa mas matibay na pagkatao. Kapag natutunan nating harapin ang realidad ng may bukas na puso, malinaw na isip, at matatag na damdamin, ang kapayapaan ay hindi na nakasalalay sa iba, kundi nagmumula sa loob natin. Ang buhay ay hindi laging patas o madaling unawain, ngunit ang kakayahan nating tanggapin ang mga bagay na hindi natin kontrolado at kumilos ng may prinsipyo ay siyang tunay na sukatan ng ating lakas at karunungan.
Sa bawat sandali ng pagkadapa o kabiguan, may pagkakataon tayong muling bumangon at mas mapalalim ang ating pag-unawa sa sarili at sa mundo sa paligid natin. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa bawat aral na natutunan, tandaan na ang tunay na paglago ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kayamanan o papuri mula sa iba, kundi sa kakayahang manatiling matatag at may prinsipyo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ipagpatuloy ang pagtuklas sa iyong sariling lakas, disiplinang bumubuo sa iyong pagkatao, at hayaang ang bawat karanasan, gaano man ito kasakit o kasaya, ay maging pundasyon ng mas malalim, mas makabuluhan at mas malayang buhay. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay may kabuluhan kapag ito ay nakaugat sa katotohanan, karunungan at matibay na prinsipyo na iyong pinaniniwalaan. Huwag matakot sa pagbabago sa hamon o sa pagkawala, sapagkat sa pagtanggap at tamang pagharap sa mga ito, tunay na natutuklasan ang kalayaan at kapayapaan na hinahangad ng bawat tao.